23. Psalms 23. Most of you, I memorized no full chapter, but for now we'll read just one verse. We'll read verse number 1. Nakita na, amen? Basahin natin ang sabay-sabay. Ready? Read. The Lord is my shepherd, I shall not want. The Lord is my shepherd, I shall not want. Ang muna yung manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa talatang aming binasa. Parahin po ito sa puso't isipan. Kasi po Panginoon ng mensahe this afternoon, Holy Spirit, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. In Jesus' name I pray. Amen. Thank you. You may be seated. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. Napakagandang awitin po, ang Panginoon ay nagliligtas. And then, 78. Yeah. 78. 1978, then after year, na-organize as at then po ay 6 po kami Christians sa lugar po dito. Pero po kami mga mission work. Opo, hindi lamang sa Pilipinas. At ngayon po, marami silang natitinig sa iba't ibang bansa. Sa Israel, we have the Christian Bible Baptist Church outreach in Israel. Marami po tayong Pilipino, about 95,000 Filipinos in Israel. Ngayon din po sa Thailand, sa Singapore, sa Taiwan, we have about 16 churches sa Taiwan at ganyan po sa Dubai. Opo. At meron po tayong mga members na nag-hold ng Bible study sa iba't ibang bansa at habang sila ay nagtatrabaho. Inaabot po yung mga Pilipino kasi sa maraming bansa, bawat bansa ay maraming Pilipino. Maging sa Amerika. Kaya salamat sa Panginoon na ang pinangalayunin po nito ay para may pangaral ang Ebanghelyo ng Panginoon na si Kristo ay nagliligtas. Kaya din po salamat sa amin po mga teachers na naimbitahan ng mga estudyante sapagkat ibang-iba na mo ang panahon ngayon. Nung kami ay estudyante, ay kami ay pinatitipa, pagka maingay, pinatitipa, pinalagyan ng libro, ng books, sa magkaluwat kanan. See? Pero ngayon gawin, ay pambira, may bilanggo ka. Ibang-iba na ho ngayon. Ang hindi lang talaga nagbabago ang salita ng Diyos. Kaya yan po ang dahilan kung bakit kami nag-imbita sa inyo para marinig niyo po ang mensahe ng salita ng Panginoon. Ito po ay gagawin namin sa loob ng buong buwan ng February. The sailors far and wide, Jesus sails
nations now rejoice. Jesus saves, Jesus saves. Shout salvation, full and free. Highest hills and deepest caves. This our song of victory. Jesus saves, Jesus saves. Unto men once to die, but after this, the judgment. Dalawang katotohanan po ang itinuturo dito. Ang una po, lahat tayo meron na tayong appointed time. Lahat tayo, bata o matanda, mayaman o mahirap, may pinag-aralan o wala, darating tayo sa punto na tayo ay mawawala sa mundo. Aranasin natin yung ating physical death. Namatay sa sakit, namatay sa aksidente, namatay sa sobrang katandaan, physical death po yan. Pero pagkatapos nating mamatay physically, meron pa po sinasabi yung verse, but after this, so meron pa po pagpapatuloy. But after this, at pagkatapos nito ay ang kahatulan. Napaisip po ako nung makita ko yung kabaong, nasaan kaya ang kaluluwa ng taong ito. Alam niyo po, yung katanungan na yan, ay katanungan din para sa bawat isa sa atin. Pagkatapos ko po bang mamatay, saan pupunta ang aking kaluluwa? Dapat to masagot ninyo ng tama. Kasi, ang sinasabi po ng Biblia, prepare to meet thy God. Tayo ay magsipaghanda. At ang paghahanda po ay ginagawa habang tayo ay buhay. Bago ka kumuha ng examination sa klase, dapat kang mag-review. Kasi kukuha ka ng examination. Hindi ka magre-review pagkatapos ng examination. Bago ka magkaroon ng test, mag-review ka. Ngayon, kapag tayo ay namatay, wala na pong paghahandang mangyayari. Pupunta na tayo doon sa ating kahatulan. Sinasabi ng Biblia, at kung paanong itinalaga o itinagda sa tao ang mamatay ng pinsan. At pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Kung masasabi niyo po sa akin sa langit pupunta ng kaluluwa, very good, dahil yan po ang nais ng aming church. Makasigurado tayo na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. Dahil, maganda po doon. Isang araw magkakaroon po tayo ng reunion. Pero ilagay niyo po ng percentage. 100% po ba na pupunta kayo sa langit? Kapag ang sagot niyo ay 90% o 99%, makinig po kayong mabuti. Dapat po 100%. Sinasabi ng Biblia, ang bawat sa atin, makasalanan. Totoo po yun. Ang bata po, habang lumalaki, natututong magsinungaling. Nang walang nagtuturo. Tanda na tayong lahat ay makasalanan. Sa Revelation chapter 21 verse 8, sari-saring kasalanan ang binanggit. Sabi po roon, but the fearful and unbelieving, abominable, murderers, whoremongers, sorcerers, idolaters. Itinira ko po yung isang kasalanan. Kasi maaaring sabihin nyo na hindi ako yan. Hindi ako mamamatay tao, hindi ako magugulam. Pero yung huling kasalanan na binanggit doon, tatagalugin ko po. Sabi po ay ganito, at sa lahat ng mga sinungaling, kasama po ang roon. Ang kanilang bahagi ay sa tagat-tagatan nagninigas sa apoy at kasupre na siyang ikalawang kamatayan. Ang una pong kamatayan ay physical, ang pangalawang kamatayan ay lake of fire. Kung masumpungan ng ating kaluluwa na nandun po tayo sa lake of fire, wala na pong pagkahon. Araw at gabi tayo ay naroon. Ang sabi po ng Biblia ay uod na hindi namamatay. Ang apoy ay hindi namamatay. Ang temperature ay higit pa sa tumutunaw ng bakal. Paano ka makakapis doon? Pero huli na kapag ikaw ay nandoon. Ang panahon ng tao para maligtas ngayon. Makinig po kayo. Mahal na mahal po tayo ng Panginoong Diyos. Ang sabi po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Alam ng Panginoon Diyos na tayo ay napapahamak sa apoy ng impyerno. Ang bawat isa sa atin, doon patutungo. Kaya kinakailangan ang Panginoon sa Kristo buhat sa pagka-Diyos. Ipinanganak, nagkatawang tao,
ipako sa krus, mamatay sa krus para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Alam niyo po, napakahirap na sinapit ng Panginoong Hesus. Nilati ko siya. Yung lati ko, meron sima na kapag inihagot, umulupot sa katawan at hinila, gutay-gutay ng katawan, gutay-gutay ng laman ng Panginoon. Pinatungan siya ng korona na okay lang sana kung basta ipapatong. Pero idinikdik yun sa ulo ang hahaba ng tinik. Siya ay nakapako, dala na ang kanyang bigat kung sa pako mismo ng kanyang paa. At bago siya nalagutan ng hininga, sinipat pa siya. Pinainom na suka, katakot na hirap para lang mabayaran ang ating mga kasalanan. And then ilang sandali bago siya nalagutan ng hininga, nagsabi siya, "It is finished." Nagtagumpay ang Panginoon. Tapos na ang ginawa ng pagtubos sa ating mga kasalanan. Mga minamahal, meron pong invitation ang Panginoon. Nasabi po ng Panginoon sa Romans chapter 10 verse 13, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." Hindi po natatangi kahit taga-saan kayo, kahit anong estado ninyo sa buhay. Wala kayong pinag-aralan, meron kayong pinag-aralan. Ang sabi ko, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Paano po ang pagtawag sa Panginoon? Hindi po ba sa pamamagitan ng pananalangin? Ano po yung ating ipapanalangin? Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, ganito po, "Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesucristo ay Panginoon, at mananampalataya ka o maniniwala ka gamit ang iyong puso, maliligtas ka." Ano yung ating papaniwalaan? Na ang Panginoong sa Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, siya ay iniligtas at muling nabuhay bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Ito po yung maiksing patotoo. March 29, 1992, may nagpaliwanag po sa akin ito. Kung kayo po ay isinilang noong 1992, 32 years na po tayo ngayon. So, hindi ko po nakalimutan. Tinanong ako ng aking kausap, "Rolly, tayo ay may kasalanan. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay kamatayan, na kung ating pag-aaralan ay lake of fire. Kung ikaw ang magbabayad ng iyong mga kasalanan, pupunta ka personally sa point ng impyerno. Pero kung ayaw pupunta roon, meron na nagbayad, ang Panginoon sa Kristo. Tatanggapin mo siya sa iyong puso bilang iyong tagapagligtas. Ayoko pupunta sa impyerno. Kaya that time, tinanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Ang invitation po, "For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved," ay bukas para sa kanino man ngayon. Most especially sa amin pong mga bisita. Sa amin pong mga bisita, kung gaano po namin kayo kamahal, mas mahal kayo ng Panginoon. Kaya, nais ko po sa lahat ng aming mga bisita, iyukol po ninyo ang inyong ulo at tayo ay mananalangin. Sabayan niyo po ako sa isang malakas na tinig. Narito po ang panalangin. Sabayan niyo po ako. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito. Inaamin ko po na ako'y isang makasalanan. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Salamat po sa Panginoong Hesus na siya na ang namatay sa krus ng Kalbaryo, nalibing at muling nabuhay bilang kabayaran ng aking mga kasalanan. Sa oras kong ito, tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus dito sa aking puso bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan at sa buhay na walang hanggan na kaloob mo sa akin. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Nakaready na po kami, punta na po kami dyan. Ha? Hindi. Okay na yun, Dad. Okay na yun.
May... Si... Ano nga po yan?